Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan eh. Hindi, wala akong alam dyan. Nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery. The first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Marami na ngang naglabas ang mga ebidensya na kasangkot si Martin Romualdez sa karumal-dumal na pagnanakaw ng budget sa flood control, na dapat sana ito'y nakasuhan na at sibakin na sa kanyang pwesto bilang House Speaker, pero bakit nga hanggang ngayon ay hindi ma-admit ni Bongbong Marcos na ang pinsan niya mismo ang dahilan ng pagkasira ng kanyang mga advocacy projects, na kahit ang pinsan niyang si Toby Chanco ay kaliwat kanan rin ang pasaring kay Martin. Ang tanong ng maraming netizens ay kung bakit pinapatagal pa ni BBM ang investigasyon, gayon na kilala naman niya talaga kung sino ang mastermind. Marcos, maski kunyari dumidistansya kay Romualdez, pero ang daming skeletons in the closet si Marcos na hindi pwede niya itago kay, Eh kung ibubulgar lang ni Romualdez yan baka... Baka may lumabas na video. Ha? Baka may lumabas Baka may lumabas na video. Kasi ganun yan sila. Alam na alam ni Martin na All because gusto ni Martin Romualdez mag-president. Hindi siya makontrol ng presidente natin. Na hindi marunong magdesisyon. Walang decision-making skills at all. Zero. Binuwag ni Pangulong Bongbong Marcos ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Liit na opisina, napakaliit ng kapangyarihan, pero ang puso para lumaban sa korupsyon sa pangunguna ng Pangulong Duterte, buwis buhay po kami noon. No comment na lang si President Marcos sa mga paratang sa kanya. Nito lang Setyembre 14 ay nagpahayag sa publiko na walang magiging spared sa investigasyon, kasama na si Romualdez at iba pang mga allies niya sa Congress. Sinabi ng presidente na hindi wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan, na walang protektahan sa probe. Tinatag din ni Pangulong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure ay nabuo para imbestigahan ang mga korupsyon sa infrastructure sector, particular na ang mga ghost at substandard flood control projects. Si Marcos ay nagdiin na ang komisyon ay magiging completely independent at hindi nila makikialam sa trabaho nito. Nag-ausap kami ng Pangulo. At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon. At sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya ang dating Senate Blue Ribbon Chairman na si Rodante Marcoleta ay pinagkakatiwalaan raw ni BBM. Ang presidente na rin daw ang nagbigay ng USB na magbibigay ng linaw sa kung sino-sino ang mga nasa likod ng pagnanakaw ng budget para sa flood control. Pero nabigong ipagpatuloy ang investigasyon dahil pinalitan siya ni Ping Lacson at hindi pinagpatuloy ang investigasyon sa mag-asawang Diskaya.